umaga, ma'am. Maaari mo bang ipakilala ang iyong sarili? Magandang umaga, ako ay si Ginang Rosemary Quitos ng Sambag Elementary School. Natuturo sa ika-6 na baitang pangkat sunflower sa Araling Panlipunan. May 30 taong nagtuturo sa kagawaran ng edukasyon. Ito ang aming unang tanong. Anong estratehiya ng pamamahala sa silid-aralan ang iyong itinapatupad sa loob ng iyong silid-aralan? Strategiya, una, consistent and fair discipline. Being fair helps build trust and respect in the classroom. So kailangan natin ilatag ng malinaw na patakaran at regulasyon sa loob ng silid-aralan. Kailangan natin ito upang malaman nila ang mga inaasahan sa kanilang asal. At pangalawa, kailangan ng magiging makatarungan sa pagmumula sa pari-parihong pagtrato sa lahat na walang kinikilingan o diskriminasyon sa mga bata. At ang pangalawa, flexible seating arrangement na sinabi ko, ginagamit rin ito sa loob ng paaralan para hindi palagi na lang sa isang sulok o sa isang row. Kailangan pa iba-iba naman para iba-iba ang kanilang makakasama. Para sa aming pandagdag na tanong, paano mo po pinupuna ang mga hindi magandang ugali o gawain ng iyong mga mag-aaral? Kaagaran mo ba itong tinatama o kinakausap ang mag-aaral pagkatapos ng klase? At maaari ka bang magbigay ng halimbawa? Yes, pinupuna ka agad. Pinupuna ka agad ang mga di ka nais-nais na mga ginagawa nila. Depende yan sa misbehavior na ginagawa nila. Pinupuna ka agad kung sa palagay ko, pwede itong matuwid ka agad. Pero kung yung misbehavior nila, nakasali na ang mga magulang, di siyempre, sometimes may bullying, di ba? Sa loob ng classroom, hindi mo lang alam. So, pwede mo itong palabasin, kausapin mo ng bata pagkatapos na ng klase. Sunod na tanong, ma'am. May mga pagkakataon bang may mga magulang na pumupunta sa iyo upang magreklamo sa iyong pamamaraan ng pagdisiplina sa kanilang mga anak at paano mo ito hinaharap? Sa awa ng Diyos, ni minsan sa loob ng 30 taon, wala pa akong may magulang man lang na nagreklamo tungkol sa aking pagdidisiplina. Ay nakita naman nila na kahit na sila ay padaan-daan lang, nakita naman nila na tama naman ang ginagawa ko. At siyempre, nagrereklamo rin yan sila kung hindi naman, siyempre ang mga anak nila ay sumusumbong naman sa mga anak. So, wala namang problema. Wala namang pumupunta dito sa akin at nagre-reklamo. Kasunod pa katanungan, ano po sa iyong palagay ang kalamangan ng iyong strategiya sa ibang guro? Kalamangan, marahil, kasi bawat guro ay may kanya-kanyang strategiya. Sa akin lang, siguro, ang number of years in service ko, siguro, yun lang sa palagay ko, ang kalamangan ko sa kanila. Kaya bawat isa may kanya-kanya man. Maliban sa iyong estratehiya ng pamamahala sa silid-aralan, ano ang nais mong makita ng iyong mag-aaral? Maliban sa estratehiya na aking ginagamit sa loob ng paaralan, sa aking pag-uugali yun, kita naman nila na wala akong pikilingan sa kanila, wala akong fair, kumbaga. Fair. So, kailangan may respeto sa bawat isa. Kahit na ikaw ay isang guro, kailangan ipakita mo rin na bawat isa may respeto, then may sense of humor. No? Nakita mo naman, alam naman ninyo ang Araling Panlipunan. Kung hindi ka marunong mag-insert ng sense of humor, talagang parang wala lang. Ang susunod po namin na tanong sa inyo ay paano mo epektibong tinutugunan ang mga pangangailangan ng magkakaibang uri ng mga mag-aaral sa iyong silid-aralan? Okay, ang epektibong ginagawa sa loob ng silid-aralan, kasi may mga bata na iba-ibang kaalaman, di ba? So, differentiated instructions ang pwede mong maibigay sa kanila. Kasi bawat grupo, especially kung mag-groupings ka, pipilian sila kung ano ba ang gusto nila. Pwede ba sila dito sa pagtula, pag-awit? Kaya yun ang differentiated instructions, lalong-lalo na sa AP o sa ibang mga subjects. Pagtula, pagsusulat ng tula, o sa balitaan,
or sa awit. Kaya depende yan sa kanilang kaalaman. Sunod na tanong po, ano ang iyong paraan ng pag-uugnay sa iyong sarili at sa iba't ibang estilo ng pagkatuto habang ikaw ay nagtuturo? So, ang estilo ay maaaring, para makuha mo ang attention nila, maaaring visual. Gagamit ka ng visual aids, hands-on activities. Kasi kung wala kang visual aids, hindi sila madali-dali makakatch attention. Katang gawain. Yan, para makuha nila ang, lalong-lalo na ngayon na may TV, so kailangan nila may online na o may TV na ginagamit. Paano mo tinutulungan ang suliraning ilan sa mga mag-aaral ay nahihirapan sa iyong tinuturong asignatura? Kung sila ay nahihirapan, pwedeng tanungin, alamin kung ano ang kanilang hindi nalalaman sa loob ng classroom, kung ano ang kanilang hindi madali-dali makuha sa lesson. So, kailangan sila tanungin, alamin kung alin sa parte ng iyong klase ang hindi nila nakuha. Ang huli naming tanong, ma'am, ay ang iyong maipapayo sa amin bilang mga pre-service teachers na magkakaroon ng practice teaching sa susunod na semester sa paraan ng pamamahala ng isang silid-aralan. So, number 1 is build positive relationships. Alamin ang positive na relationship sa mga bata. Get to know them individually. Then, kailangan organize ka sa mga lahat ng bagay. Plan, i-organize mong lessons mo. Classroom activities in advance. Kailangan na bago ka mag-umpisa, naka-ready na dyan. Then, be adaptable. Be prepared to adapt your teaching strategies based on the needs of your students. And then, manage your time wisely. Yun talaga ang mapapayo ko sa inyo. Management of time. Prioritize and manage time wisely. And then, come to school on time. Kasi nakikita mo, kung mapapansin ng mga bata na ang guro ay paraging late din yan sila. So kung nakita nila na ang teacher ay palaging on time, siguradong on time din yan sila. At isa pa, last, do not report to school without a lesson plan. Kung baga ang lesson plan, yan ay Bible natin. And as a teacher, do not come to school without a lesson plan. Kung sa gabi pa lang, siyempre kung nakasulat ka ng plan mo, alam mo na kung ano ang ituturo mo pagka following day, di ba? Kaya ikaw nagsulat, ganito ang gagawin ko. Pero kung wala kang plan, wala ka talagang ideya kung anong gagawin mo. Yan lang.